Weather update tayo mga kapatid, nananatili pong aktibo yung ating habagat. Nagbabago-bago lamang po yan ng lakas. Minsan humihina, minsan lumalakas. Bukas, inaasahan natin na bahagya po itong hihina. At meron pa rin naman tayong mga kalat-kalat na pagulan. Dito po sa Metro Manila, maula pa rin po ang ating panahon, pero mas madalas na po nating nakikita ang pagsilip ng araw. Pero anumang oras sa maghapon, posible pa rin po tayong makaranas ng mga pagulan. Yan po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. At medyo malakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Kaya sa may mga lakad bukas, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Apektado rin po ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Calabarzon, maging dito sa areas ng Cavite, Batangas at Laguna. Meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa Central Luzon, kasama na po dyan ang Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, lalong-lalo na po ang Zambales at Bataan. Meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan dito po sa rehiyon ng Mimaropa at nag-i-extend pa yan dito sa isla ng Panay. Posible rin po yung ating mga thunderstorms o yung ating mga malalakas na buhos ng pagulan dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Abra at Benguet, maging dyan po sa area ng Baguio City. Again, although nakikita natin na bahagyang aatras o hihina yung ating habagat, ugaliin pa rin po natin ang mag-ready sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po sa mga mabubundok na lugar. Ang ating habagat ay mananatiling makaka-apekto dito po sa Luzon sa mga susunod pang mga araw dahil nga yan po ay dumadaloy patungo dito sa tinatawag nating monsoonal trough o yung general area sa itaas na bahagi ng ating bansa na medyo may kababaan yung pressure. Na kung saan dyan po nagsisimula yung ating mga low pressure area at mga bagyo. Sa katunayan, meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,740 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po ay hindi natin inaasahang pumasok pa sa ating area of responsibility at wala pong magiging direktang epekto sa atin. Palayo din po yan pero ito pong habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero mga kapatid, alam nyo ba, dito po sa Luzon, kung may mga pag-ulan tayo, ang mga kaigsuon natin sa Visayas at Mindanao ay nakakaranas po ng matinding init ng panahon. Sa katunayan, nakapagtala po tayo ng matataas na heat index dyan sa ilang bahagi ng Mindanao. Umabot pa po yan sa hanggang 45 to 46 degrees Celsius na heat index sa may areas po ng Surigao City, Hinatuan at Butuan City. Dahil dyan, nag-adjust na po, nagpataas na po ang pamahalaan ng Surigao, dyan po sa Hinatuan, ng alternative learning arrangement. So, ibig sabihin po niyan, meron silang face-to-face classes mula alas 6 hanggang alas 11. At kung umiinit na po yung panahon, sa hapon naman, modular o alternative learning na ang pinatutupad. Bakit po may kainitan sa Mindanao? Simple lamang po ang sagot dyan, hindi umaabot yung epekto ng habagat dito po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung mapapansin nyo yung ating wind map, yung ating epekto ng habagat ay nandito po sa Luzon hanggang dito sa southern portion ng Luzon. Nag-extend dyan dito sa ilang bahagi ng Western Visayas sa may Panay Islands. Pero ito mong Central Visayas, Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Mindanao, galing timog po yung ating hangin dyan na minsan may kainitan. Kung may mga pagulan tayo dyan, ito po ay mga isolated lamang o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. At magpapatuloy pa po ang mainit na panahon dyan sa mga susunod pang mga araw at mga susunod na linggo hanggat wala pang ibang weather system na posibleng magpaulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.